Pangulong Duterte, delikado ang kalagayan. At ito, Marcos Jr. muling nagbigay ng mga ebidensya sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aba, nag-e-effort talaga kayo ha? Nag-e-effort talaga ha? Oo, akala ko ba wala kayong kinalaman dyan? Bakit ngayon parang effort na effort ang mga garapata mo? Oo, diba? Paano talagang sila na mismo ang nagpupush na madiin si Pangulong Duterte diyan sa ICC na yan. Talagang talagang pinupush nyo na, harap-harapan na. Samantalang nung mga nakaraan parang tawag dito, parang deny kayo ng deny. Pero ngayon kayo na mismo nagpapakita sa taong bayan na talagang kayo pa ang gumagawa ng paraan para dumami at magkaroon ng sapat na ebidensya ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. At speaking of Duterte, eto nga may nakakabiglang balita ho, may nakakalungkot na balita, pero kung sakali man ho na ito ay talagang pero alam ko ito talaga ay totoo, no? Pero sana hindi naman ho ganun kalala ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte, or matatawag ho natin Tatay Digong. At alam naman na natin na talagang pagmumulan ng napakalaking gulo kung sakali man na may mangyaring masama kay Pangulong Duterte. Na talagang hindi ho yan na papayagan ng mga Pilipino na talagang konsintihin pa etong administrasyong Marcos. Kaya alam naman natin kung hindi dahil kay Marcos hindi naman wala naman doon ngayon si Pangulong Duterte. 'Di ba? So sila talaga yung gumawa ng paraan para makuha ng ICC etong si dating Pangulong Duterte. Alam niyo ang masakit na katotohanan dito sa bansang Pilipinas, kung sino pa yung gumawa ng maganda at talagang ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang presidente ng bansang Pilipinas, siya pa yung ginigipit ngayon. Samantalang yung mga putang inang mga salot, yung mga nandyan sa gobyerno, lalo na yung tatlong idiot na mga makakaliwa dyan, hanak ng teteng, hinahayaan lang na pagala-gala ng presidente dyan sa gobyerno. 'Di ba? Yung isa pa nga tumakbo pa, hindi pala isa, yung dalawa tumakbo pang senador. Yung isa ata congressman pa rin ata ngayon. At in fairness, dumadami na sila. Yung iba nga vlogger na. Hoy, shoutout pala dyan sa mga vlogger, dyan sa mga pulangaw, yung mga tanso dugyot vlogger dyan. Oo, tawag dito, nagre-recruit ang mga makakaliwa ngayon, baka gusto niya nang sumali. Kailangan nila ng mga sinungaling na mga vlogger ngayon, pwedeng-pwede kayo doon. Oo, kasi ngayon kapag ikaw ay magaling magsinungaling, kagaya lang nila Torre, nila Auntie Claire, yung anak ni Abante, talagang pasok ka sa criteria ng gobyerno. No, pasok ka sa panglasa nila, basta magsinungaling ka lang ng magsinungaling. Kahit na alam ng tao yung tunay na kwento ay magsinungaling ka lang kasi yun ang gusto nila. Ngayon nga eto nga kamakailan lang ho, etong si Remulla po ay talagang nadulas. Nadulas siya dahil talagang pinamukha niya na sa mga Pilipino na sila talaga ang gumawa, or si Marcos Jr. talaga ang gumawa ng paraan para maibigay etong si Pangulong Duterte sa ICC. At kamakailan lang din may balita na marami daw bumuboto sa pagkonektado or pagkonekta muli or pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Anak ng teteng, saan kaya galing yung survey na naman na yan? Diba? Oo, may na naman, may gawa-gawa silang survey galing daw sa Okta.
na 57% ng mga Pilipino ay boto na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ang yan, sabi ko, grabe namang kalokohan na naman itong pinaggagawa nila sa atin. Talagang alam nyo mga mga banateros, mga kabiyaya, kung iisipin nyo, sobrang lala. Pinakamalala na ata sa kasaysayan ng buong mundo, hindi lang Pilipinas sa kasaysayan ng buong mundo na merong presidente na ganito ang pamamalakad sa bansa niya. Talaga wala kung si Pangulong Duterte, Pangulo ng Russia, ang mga makapangyarihan o tinatawag the strongest man or talagang powerful name sa kasaysayan ng mundo, si Marcos naman ang maituturing mong pinaka-worst president sa buong mundo. Talagang talagang alam niyo, napapailing ka na lang na grabe, hindi mo ba naisip yung mga pinagsasabi mo? Katulad na lang yan, 'di ba? Ilang beses nang nabasag si Marcos Jr. na 'di ba may pinagyabang nga siya na pinaka daw sa buong Asia ang Pilipinas pagdating sa parang usapang bangko ba 'yun, no? Mga ilang araw dinebunk siya. Nasupalpal siya dun sa mga pinagsasabi niya. At ngayon nga, eto nga, dahil parating na ang SONA, hindi SONA, SUNA. Ang SUNA ni Marcos Jr., nakikita na ho natin na nag-iiba-iba ang talagang todo sikap ngayon si Marcos Jr. Kamakailan lang naging mangingisda siya. Tapos nung nakaraan naging karpintero. Diba? So talagang gumagawa talaga ng paraan itong si Marcos Jr. at nagsisipag siya sa kung anong bagay para lang may maikwento siya sa kanyang SONA. At kamakailan nga lang din may lumutang na naman ng mga pulburon. Na binigay ni Aquaman. Walang nga to si Aquaman. Si Aquaman pala, drug lord dito sa Pilipinas. Nanggagaling sa karagatan yung nanggagaling sa karagatan yung tawag dito, yung mga pulburon. Biruin mo, sino ba namang tangang drug lord na mag-iiwan na magpapalutang ng bilyong halaga ng ipinagbabawal na droga sa dagat? Grabe, sabi ko, ang tindi talaga. Malamang sa malamang aasahan natin na maririnig natin yan sa darating na SONA ni Marcos Jr. at ipagyayabang niya yan. Na kesyo, sila ang napakalaking na kuha ng mga droga sa Pilipinas. Pero ang tanong, asan ang mga drug lord? Bakit walang nahuhuli? Kagaya nung sinabi ng iba dyan na ang namamatay lang daw nung panahon ni Pangulong Duterte nung war on drug, nung siya ay presidente pa, ay yung mga lang daw, yung mga small time lang daw ang mga napapatay pero wala daw yung mga big timer. Kung mapapansin nyo rin ngayon, yung sinasabi nila kay Pangulong Duterte ayun po yung nangyayari ngayon. Puro lang naman mga pusher tsaka mga adik ang nahuhuli. Mga user tsaka pusher, pero wala naman nahuhuling drug lord. Diba? So yung sinasabi nila kay Pangulong Duterte kaagad naman bumalik sa kanila. At speaking of Pangulong Duterte, ito nga po may panibagong sinasabing basahin natin yung title. Kopya ng 1,600 bagong ebidensya ng ICC prosecutor ibinigay na sa defense team. Defense team nino to? Defense team, tingnan natin. Defense team ni ex-president Duterte. So may panibago na namang silang ebidensya. Ano na naman kaya to? Saan na naman kaya galing to? Hindi ba galing to sa karagatan? Mamaya galing to sa karagatan na naman, ha? Baka lumutang na naman to, tas kinuha nyo na naman. Ito, panoorin natin.
Update sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Binigyan ng kopya ng mahigit 1,000 bagong ebidensya ng prosekusyon ng defense team ng dating Pangulong. Wait lang. Bakit wait lang, ang pinagtataka ko dito, bakit 1,000? Akala ko ba 32,000 ng hawak niyong ebidensya sa mga namatay sa war on drug? Bakit 1K na lang yan? Asan na yung 32,000? Inip kami ha. Ang defense team ng dating Pangulo. Kabilang diyan ang ilang may kinalaman sa umano'y Davao Death Squad noong alkalde pa si Duterte ng Davao City, mga barangay clearance operations nung siya'y presidente at listahan ng high-value targets. Kabilang din sa mga isinumite ang background information sa kaso. Samantala, inilabas na rin ang kopya ng pagtanggi ng plenary of judges sa hiling ni Duterte na i-disqualify ang 2 judge sa kanyang kaso. Ayon sa panel, hindi sila nakita ng bias o impartiality. Malian nila ang petisyon ng depensa na maaari pang makadelay sa kaso. Grabe no, yan ha. So may panibagong na naman daw. Ang alam nyo ito barangay wait lang, pakinggan natin ulit. Ng Davao City, mga barangay clearance operations nung siya'y presidente at listahan ng high value targets. High value targets. So bakit bakit kailangan gawing ebidensya itong about dito sa high value target? Dapat nga maging proud sila dyan. Di ba? Kung totoo man to ha, ang babaw nito. Hindi, sobrang babaw nito mga banateros. Itong itong sinasabi nilang ebidensya na naman. Sana naman kaya galing to kay Trillanes. O in fairness Trillanes kamusta ka ha? Ha? Hindi mukhang mukhang tulog si Trillanes ngayon Hindi, nagmumubuon kasi natalo kasi ito naman kayo. So kaya baka may tinatrabaho na naman. Siyempre kalkal basura, kalkal ebidensya na naman kuno. Alam naman natin na na galing sa mga makakaliwa at galing kay Trillanes itong tawag dito, itong mga ebidensya na to. Oo, mukhang nananahimik nananahimik si Trilling kaya meron hindi kaya siya yung nagbibigay ng mga ebidensya na yan laban kay Pangulong Duterte. Eto naman kampo ni Pangulong Duterte mariing itinanggi ang anumang pagwasak ng ebidensya. Okay, tamo? Tingnan yung katarantaduhan to. Sabi nyo, winasak ang ebidensya. Tapos ngayon, naglabas kayo ng ebidensya. Isang galing yung ebidensya nyo kung winasak ng mga Duterte. Tingnan nyo ang ginagawa. Ang tanga-tanga din Sabi ko sa inyo, bumuo kayo ng GC nyo. Para yung lakad nyo, hindi ganito. Tingnan nyo na napaghahalataan kayo. Ang liwanag dito, asan na yun? Wait lang. Yan Ang liwanag dito ang liwanag dito sa sinabi. Tingnan natin ha. Ayan kopya ng 1,000 bagong ebidensya. Bagong ebidensya. Asan yung sinasabi nila na winasak? Ayan liwanag galing yan sa GMA. Liwanag sa baba kopya ng 1,000 bagong ebidensya ng ICC prosecutor ibinigay sa defense team ni ex-president Rodrigo Roa Duterte. Tapos pagdating dito, disclaimer po nauna po yung kanilang sinasabi or panayam. Katulad na lang si Remulla po ang nagsabi niyan. Mas nauna po yun na sinabi nila na winasak daw ng mga Duterte yung ebidensya. Tapos ngayon kanina lang, kailan ba tong upload ng upload ng GMA? July 4. Ibig sabihin mas nauna pa yun. Ano ba tayo ngayon? July 6. Mas nauna yung July 7 pa lang ngayon. Mas nauna yung tawag dito yung sinabi ni Remulla. Dito napaghahalataan na kayong mga talagang hindi nila hindi
Wala ba nag-a-advise sa kanila na, uy, wag mo sabihin yan kasi baka mabinggo na naman tayo. Uy, wag mo sabihin yan kasi baka mapaghalataan na naman tayo. Eto, liwanag oh. Wala daw ano. Wala. So, panoorin nga natin. Pariing itinanggi ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman ang aligasyon na sinira o winasak ng kanyang kliyente o sino man sa kanilang kampo ang anumang ebidensya kaugnay ng war on drugs. Si Jason Rubrico para sa report. No. Kamakailan inihayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng inabandona na ng gobyerno ang paghawak ng mga kaso ng war on drugs, bunsod ng umano'y kawalan ng ebidensya at sinadyang pagkasira ng mga dokumento. Ani Rimulya, maaaring sinadyang burahin ang mga ito upang hindi umusad ang kaso. Yung mga tarantaduan nila, sino ba nakaupo ngayon? Di ba si Marcos Jr.? Di ba? Kung talaga, hindi kasi ito ang nangyayari kasi dito, ito ay malaking propaganda na naman or paninira kay Pangulong Duterte. No, sa madaling salita binibrainwash na naman nila yung mga tao. Nagda-divert na naman sila. Kasi una-una, paano masisira ng mga Duterte yan? Anak ng teteng, kayo yung mga nakaupo dyan. So ibig sabihin, ito pa yung pinakamasakit doon ibig sabihin, ibinigay nyo si Pangulong Duterte sa ICC nang wala pala kayong sapat na basihan. Mga gago. Hindi, diba? Isipin nyo maigi. Kasi ganito yun kung sakali man talaga na may ginawa or may anomalya na nangyari nung war on drug ni Pangulong Duterte. Siyempre, bago mo pag-desisyonan yun, titignan mo muna yung record. Diba? So titignan mo yung record, oo nga, meron nga. Talagang lumabag to sa human rights, talagang may ganito, daming namatay. Kahit yung hindi naman involved sa war on drug na pinatay nila. Kahit inosente namatay. O ngayon, ikaw na presidente, gagawa ka talaga ng hakbang. Ngayon, ang pinakamalala dito, wala pala silang hawak na sapat na ebidensya, pero ipinagkalulo nila yung kapwa nila Pilipino sa mga dayuhan diyan sa ICC. Dito ang liwanag, wala daw, inabando na daw nila kasi wala daw, sinira daw yung ebidensya. Samantalang may balita na naman na mayroong 1,000 na ebidensya na. Ano ba talaga? Anak ng teteng, ibinigay nyo si Pangulong Duterte doon, wala pala kayo. Hindi nyo pala 100% sure na talagang may nangyaring ganon nung panahon ni Pangulong Duterte bilang presidente. Mga tulunggis. Ngunit giit ni Atty. Kaufman, walang kinalaman si Duterte sa anumang sinasabing pagwasak ng ebidensya. That's Secretary of Justice Rimulya's claims. What I do know is that my client, Mr. Duterte, had nothing to do with destroying any evidence. Destroying evidence is a criminal offence. It was not done, and it was not done at his request on behalf of him. Let me make that very clear. Paliwanag pa ni Kaufman, hindi totoo ang aligasyon ni Rimulya at walang katotohanan ang sinasabing pagkasira ng ebidensya na aniya ay isang krimen. That's Secretary of Justice Rimulya's claim that evidence was destroyed. I don't believe it. He might believe it, but I'm telling you, it's not true, and it was not done. Tumanggi naman si Kaufman na isapubliko ang anumang detalye tungkol sa mga ebidensyang hawak ng prosekusyon ng ICC. Nilinaw rin niya na walang sinuman mula sa kampo ni Duterte ang may kinalaman sa sinasabing pagwasak ng ebidensya. Aniya, ang ganitong aksyon ay isang kriminal na paglabag at hindi ito ginawa o iniutos ng kanyang kliyente na ngayon humaharap sa mga paratang na wala umanong sapat na basehan. Para sa dapat nga talaga makasuhan yung mga yun. Bagay, panapanahon na yun. Pag natapos naman yung termino ni Marcos Jr., kung hindi nga maglayasan niya, makukulong yung mga yun. No, nakakagago lang kasi talaga. Nakakabuisit lang. Alam nyo, imbis na pagtuunan ng pansin ng gobyerno, ang katulad lang nito, na pagbagsak ng ekonomiya sa bansang Pilipinas, nakatutok yung Pangulo natin ngayon sa ICC. Oo, yun yung laging pinoproblema.
Huwag nyo nang pabalikin si ano ha. Diyan na lang si Duterte ha. Kasi pag nandito yan, laglag na naman kami. Marami na namang mabibisto na mga na mga katarantaduhan namin. Buti na nga lang yung sa National Budget 2025 natabunan na ng issue. Buti magaling kami mag-divert kaya hindi na napapansin ng mga Pilipino ngayon. Kung kapag nakabalik na naman niya si Duterte, marami pang hawak na ebidensya yan, yari na naman kami. Ganyan naman na talaga. Alam naman na natin na sa 100%, siguro mga nasa 50% pa lamang ang nalalaman natin nakabulastugan ng gobyerno. No, wala pang tawag dito, wala pa sa kalingkingan. Kaya nga itong excuse me. Kaya nga itong administrasyong Marcos todo diin sa mga Duterte, gumagawa talaga sila. Baka lang baka nga pinupunduhan pa nila yung ICC na yan. Baka lang naman. Kasi parang nangyayari kasi diyan pera lang talaga. Alalahanin nyo, ang dami nating hinahanap ng mga budget ngayon na hindi natin malaman kung nasan na. O ngayon tingnan nyo. Sasabihin ni Auntie Claire, ang ganda-ganda ng ekonomiya ngayon dahil kay Marcos Jr. Ito, panoorin nyo. Sa kabila ng paulit-ulit na pangakong aangat ang Pilipinas sa upper middle income status, isang ekonomista ang nagsabing malabo itong makamit sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at pamahalaan. Si Prince Tripoli para sa balita. Pasok, Prince! Sa panayam ng SMNI News kay Dr. Michael Bato, isang ekonomista, inihayag nito na hindi sapat ang kasalukuyang paglago ng ekonomiya para makamit ang target na kita ng bawat Pilipino para sa upper middle income status. Anya, nakinabang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglago ng ekonomiya na bunga ng malawakang infrastructure projects noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa ngayon, hindi raw malinaw kung saan napupunta ang bilyon-bilyong utang ng gobyerno. So ngayon panahon ni Marcos Jr., Jade, utang ng utang ang gobyerno, the question becomes, would this translate to economic growth? Ganito pa pala yan, Jade, Hindi ka agad din mararamdaman yung epekto sa ating ekonomiya ng mga pangungutang, especially kung i-allocate ito ng gobyerno sa mga programa at proyekto na nakakapaglikha ng mas pangmatagalan paglago ng ekonomiya. Paano makakalika ng pangmalawakang paglago ng ekonomiya kung dinadaan ka sa ayuda? Hindi nga eto na nga ang dami na, ang taas na ng utang ng bansang Pilipinas, 17 trillion na. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Wala naman tayong utang ngayon, ang laki na. Diba? So, imbis sana, kasi isipin nyo ang laki-laki na utang ng Pilipinas. Walang mga proyekto na nagagawa. Yung Build More project nila hanggang ngayon nga pa rin. Yung Build project na nasimulan ni Pangulong Duterte nga naging tenga na ngayon. Tapos yung mga Pilipino wala namang mga trabaho na pangmatagalan. Meron ayuda, oo. O yung project nila, yung 20 pesos kilo na bigas, dito nga sa amin, di ko nga mahanap-hanap yung Yudipunggol na yan. Hanap ako ng hanap kahit pangpakain ko lang sana sa aso. 'Di ba? Pero wala So ngayon, pinagtataka natin, sana pupunta yung pera? Ang dami-daming budget na nawawala. Tapos may nagbenta pa ng gold. 'Di ba? Magkano yun? 100, kung di ako nagkakamali, 129 billion or 150 billion yun. So saan ginamit yun? Asan na yung mga perang yun? Flood control, isa pa yan. Sabi nila merong 5,500 na flood control. Anak ng teteng, baha ng baha ngayon. Nakita natin flood control, plywood. Ayun ba yung ginagastusan ng 1.4 billion a day? Na budget dyan sa flood control. Tapos makikita namin plywood. Tsaka ito pang isa na ikakabagsak na ekonomiya. Paano tayo papasukin ng mga investor kung laging ang baha, kung yung baha nga mismo hindi masolusyonan? Yung krimen, yung mga nangingidnap ng mga foreigner, hindi rin masolusyonan ngayon.
Siyempre, isipin nila yung kalagayan nila. Ay, delikado tayo sa bansa na yan. Maano tayo? Tag dito, yung kidnap or ransom na naman tayo. Diba? So, mahirap dyan. Una-una, yung presidente dyan, hindi nire-respeto ng mga kriminal. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, talagang respetado at takot ang mga kriminal sa kanya. Ngayon, hindi. O paano ko ba nasabi na hindi? Anak ng teteng ni isang drug lord, wala naman nahuli ngayon. Diba? Ang pinakamalala pa dito, yung mga umamin na drug lord sila, pinakawalan. Yung mga taong involved sa droga na pinakulong ni Pangulong Duterte, pinapakawalan. Diba? So sobrang talagang kaya yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, babagsak at babagsak yan. Wala naman kasi talaga yung travel ni Marcos Jr. Gumastos pa ng 87 million doon. Asan na ngayon? Malaki daw yung magiging hatak. Malaki daw yung magiging pakinabang ng mga Pilipino doon sa travel. Pag travel ni Pangulong Duterte at pag-ikipag-usap sa iba't ibang leader, asan na ngayon? Kung talaga, alam nyo, ang hirap kasi sa iba ng mga kababayan natin, katulad ng mga anti-Duterte dyan. Yung iba lang talaga siguro dahil masyado silang insecure sa mga Duterte. Talagang hindi talaga sila marunong mag-research. At kung ano lang yung napapanood nila sa TV, kagaya ng sa ibang mga mainstream media na natapalan na ng lilibuhin sa kanilang mga bunganga, yun ang kanilang pinapaniwalaan. Pero kung talagang ikaw ay mag-aral at i-research mo, katulad na lang sa ekonomiya ng bansang Pilipinas, may kita niyo yung katotohanan doon, nabagsak talaga. Kahit naman sa inyo, i-try nyo mag-research kayo dyan. Kasi kung papanig kayo kay Auntie Claire, parang doon kayo maniniwala, anak ng teteng sablay. Obvious naman, di ba? Kaya nga nila tinanggal si Eden Santos ba yun, ng Net25. Yung reporter na laging bumabara kay Auntie Claire. Yun, yung last na interview, di ba? Nagyabang si Auntie Claire na may mga project daw. So ngayon, may mga baryo daw, may mga barangay na drug-free na daw. Nung tinanong ni Ma'am Eden, ano po bang mga lugar yun? May ilan po ba kayong mga lugar na maaaring masabi nyo sa amin na talagang drug-free na? Wala siyang masabi, ipapasa na lang daw later. Ganun kaloko ang ginagawa ngayon. Sa madaling salita, tinatarantado tayo ng administrasyon. Dagdag pa ni Batu, may issue rin sa budget na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan. Isa pa yan. At ito ay ang multiplier effect. Ang ibig sabihin ng multiplier effect is that halimbawa, nagkaroon ng paggastos ang gobyerno, nakalikha ito ng maraming benepisyo sa iba-ibang sektor ng ating ekonomiya. Hindi natin yan nakita sa kaso ng pangungutang. Kasi anong nangyari sa pangungutang natin, utang tayo ng utang, yung pinagkakagastusan ng gobyerno ay kagaya ng ayuda, halimbawa. Sinabi rin ni Batu na ang susunod na administrasyon ang magdurusa dahil hindi ito makikinabang sa mga proyekto ng kasalukuyang administrasyon. So base sa nakikita nating pattern ng gobyernong ito, I feel bad dun sa susunod na mamamahala, Jay. Kasi nabanggit ko kanina na sa ngayon nakikita natin yung growth ng economy, Marcos Jr. is actually benefit. Yan, isa pa yan. Alam nyo, ilang beses ko na rin sinabi yan na kawawa. Kawawa dyan yung mga susunod. Eto na lang, sample. Tapos ang masama nito, sisisi na naman nila sa Duterte yan. Halimbawa, manalo si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng bansang Pilipinas sa darating na 2028. Ilan na utang ng bansa ng Pilipinas noon? Ngayon pa nga lang, 3 years pa nga lang, nanunungkulan si Marcos bilang presidente, nasa 17 trillion na yung utang ng Pilipinas. Pagdating ng 2028, o sabihin na natin 2027, baka nasa 25 to 20 trillion na ang utang ng Pilipinas. So kawawa yung susunod. Talagang
Buti na lang talaga, alam natin na kayang-kayang solusyonan ng mga Duterte yun, yung malaking utang na yan. No, magagawa nila ng paraan yan. Alam naman na natin yan. Pero syempre, hirap pa rin. Talagang matatawag na iiwan ni Marcos Jr. ang bansang Pilipinas na sobrang daming utang at bagsak ang ekonomiya. Kaya nga kawawa dyan si Vice President Sara Duterte kung magkataon. Na sa ngayon, nakikita natin yung growth ng economy, Marcos Jr. is actually benefiting from what FPRRD did during his time. Ako si Prince Triple. Diba? So talagang kawawa talagang hindi yan. Hindi rin yan. Nasaan yan? Ito. Talagang talagang kawawa, no? Kasi nga wala ano magagawa niya. Katulad lang ho nito. Marcos Jr. admin nakinabang sa paglago ng ekonomiya noong panahon ni Pangulong Duterte. Kita mo, tingnan nyo, pinakinabangan nyo na, tapos ginagawa nyo pa ng katarantaduhan. Papanoorin natin to. Yung massive government infrastructure spending, nasimulan ito nung nakaraang administrasyon. In fact, nung panahon ni Pinoy, prior to FPRRD's administration, ayaw nga nilang gumastos, di ba? Ang nangyari nung panahon ni FPRRD, dun binuhos yung infrastructure spending at nakita natin nung after nung pandemic, nakita natin nagkaroon talaga ng rebound ng ating ekonomiya. Pasalamat tayo at nagkaroon ng mga ganong klaseng programa na nakatulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya. In fact, si Marcos Jr. sa ngayon ay nakinabang dyan sa mga paglago na yan ng ekonomiya as a result of the massive infrastructure spending nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon panahon ni Marcos Jr., Jade, utang ng utang ang gobyerno, the question becomes, would this translate to economic growth? So base sa nakikita nating pattern ng gobyernong ito, I feel bad dun sa susunod na mamamahala, Jade. Kasi nabanggit ko kanina na sa ngayon nakikita natin yung growth ng economy, Marcos Jr. is actually benefiting from what FPRRD did during his time. So ngayon nakita natin na itong si Marcos Jr. Hindi kagaya ni FPRRD nung sa panahon na yun in terms of paggastos. No? Hindi yung mga pinagkakagastosan nila, it doesn't yield or would not generate long-term economic. Doon pa nga lang sa sa ginastos sa SONA diba? Kauna-unahang presidente na gumastos ng 20 million. SONA lang yun So, abangan na natin, malapit na parating na naman ng SONA. Baka another 20 million na naman ang gagastusin. Samantalang, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagka-SONA nun, halos nasa 400 to 200k lamang ang ginastos sa pagkain ng mga dumalo sa SONA ni Pangulong Duterte. At eto, isang beses lang or mabibilang mo lang talaga na parang dalawa or isang beses lang ata na nag-travel si Pangulong Duterte sa ibang bansa para makipag-usap sa mga leader. Pero ang ganda ng pagbalik niya, meron talaga. Talagang naramdaman. Kaya nga tinatawag nila ngayon pro-China ang mga Duterte. Dahil nung panahon ng pandemic, panahon ng talagang China ang talagang napakinabangan natin. Wala hindi naman katulad ngayon puro kabubuhan ng ginagamit ng presidente. Nung panahon ni Pangulong Duterte utak ang ginamit niya. Mapapakinabangan natin China, lalago ang ekonomiya sa bansang Pilipinas, matutulungan nila tayo, di sakyan natin sumabay tayo sa agos nila. Pero yung sinasabing binenta hanggang tangina, gasino ba tayong pulbusin ng China? Hindi totoo, hindi ko minamalit ang bansa natin, pero kung talagang may ibinenta ang mga Duterte sa China, anak ng teteng, kukunin nila yan. Bakit hindi nila kinukuha? Bakit nagagawan pa rin tayo ngayon? So sa madaling salita, walang ibinenta. Diba? Kaya yung sinasabi nga nito ni Dr. Batu, talagang kung usapang gastos lamang, mas magastos ang administrasyon ngayon. Doon pa lang sa utang, ulitin ko na lang, doon na naman tayo sa utang. 'Di ba? Nasa utang na naman tayo. Biruin mo 3 years, may 20 trillion na agad, 6 na trilyon ang nadagdag sa utang ng Pilipinas. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte,
Sa 6 years niyang panunungkulang bilang presidente, 4 trillion lamang ang nadagdag sa utang ng Pilipinas. Partida po, nagkapandemya pa. Buong bansa natin, hindi lang isang lugar. Diba? So talagang sobrang gastos ngayon eh. Doon pa nga lang, kaya nga sinasabi ko sa inyo, isang halimbawa, yung mapatungkol dyan sa SONA. Biro mo, gagastos ka pagkain lamang ng mga kandidato, ng mga politiko. Sa SONA, maaabot ng 20 million. Saan naman nakakita ang gano'n? Isang malaking kalokohan. Samantalang, no, mamaya na pala, ito may hindi ako nakita. Oo, yung ito mukhang ito naman po ay good news, no? Oo. So dyan, no, PRRD maaaring dalhin sa Pinas. Sa Pilipinas kapag nabigyan ng hiling ng interim release. Yan, Attorney Kaufman. So panoorin natin to. Good news to, ha. Umaasa ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman na maaring dalhin sa Pilipinas si Duterte. Ito'y kung papaboran ng International Criminal Court ang apilaan nilang interim release para sa dating Pangulo. Maaari niyang magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. Positibo naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte na agad maglalabas ng pasya ang ICC sa request na interim release, lalo na at may edad at mga issue sa kalusugan ang dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Dapat lang talaga sa Pilipinas. Kahit naman sino tanungin, tanang Pilipino yan, dito galing yan, dito pinanganak yan. Naging presidente pa, hindi lang basta-bastang presidente, naging best president ever pa yan. Tapos sa ibang bansa nyo dadalhin pag nagkaroon ng interim release. Dapat dito lang talaga yan, dito yan nararapat, hindi pa sa ibang bansa. Pero good news to, ha, sana nga talagang mangyari. Oh, ito yung papakita ko na sa inyo yung kagagaguhan ni Marcos. BBM, admin, papayamanin ng Pinas. Utang ina, papayamanin ng Pinas, 17 trillion na utang natin. Paano yayaman ng Pilipinas? Utang na nyo lahat kayo, corrupt. Papayamanin. Tignan mo yung katangahan nitong mga to, no? Ginagawa talaga tayong mga bobo eh. O payamanin ng Pilipinas. Pero yung utang sandamakmak. Ayop na yan. O eto po yung sinasabi ko kanina na delikado ang lagay ni Pangulong Duterte. So eto po may ang dating asawa. Totoo siya, wala namang ibang asawa kundi ito lang, no. Ang asawa po nanay po ni Vice President Sara Duterte, dating Esme, grabe talaga yung Abante, ha, pang baklang yung ha. Dating Esme na naaalarma, digong butot balat sa kalusugan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kawawa naman, no. Biruin mo 80 kasi 80 years old na yung tao. Pinapahirapan nyo ng ganyan. Kaya ito yung kinakatakot ko dito, mga kababayan, na sa oras na may mangyaring masama, wag naman ho sana, no, na may mangyaring masama kay Pangulong Duterte, baka yan na po ang maghudyat ng pinakamalaking gulo dito sa Pilipinas. At baka yan na rin po ang maging hudyat ng pagtatapos ng termino ni Marcos Jr. kahit hindi niya pa po taon. Hindi ko po kayo hinihikayat ng gulo, ha. Sinasabi ko lang po kasi isipin yung maigi. Birthday pa lang ho ng taong ito ni Pangulong Duterte. Dumagsa ang suporta ng taong bayan. What if na lang na may mangyaring masama sa taong to, yari kayo dyan. Talagang tapos kayo dyan. Lahat ng mga nagtulong-tulong na maipadala si Pangulong Duterte sa ICC ay sisingilin kayo ng mga Pilipino. Itaga nyo yan sa bato, mangyayari yan.
At hindi lang si Ma'am Elizabeth ang nagsabi niya, kundi nandyan din po si Pulong Duterte na sinabi niya kanina nga, hinubad niya yung jacket niya para ipakita sa mga apo niya kung gaano na siya kapayat. Grabe, kawawa naman. Intindi, no? Pagkatapos gumawa ng tao ng kabutihan, ng maayos para sa ikakaayos ng bansa. Tapos ito pa yung ibinalik sa kanya. Kaya ako baka sa susunod ng mga henerasyon, sa susunod ng mga magiging presidente ng Pilipinas, baka matakot na sila eh. No, baka matakot na sila na gampanan yung kanilang mga trabaho bilang presidente ng Pilipinas. Kasi dahil dito sa ginawa kay Pangulong Duterte. Naiisipin nila na ginawa ko naman lahat ng trabaho at mapaayos ko ang bansang Pilipinas, pero baka ganito ang mangyari sa akin. Baka itapon din ako sa ibang lugar pagtapos ng termino ko at papahirapan nila ako. Di sa totoo lang, etong ganitong pangyayari, matagal na ho sa ating ipinamumuka ni Pangulong Duterte na talagang pagtapos ng term, so totoo nga lang, hindi pa nga siya nagiging presidente noon, sinabi niya na yan na talagang pag sa oras na maging presidente siya, pagtapos ng termino niya, ipapahirapan daw talaga siya. At baka nga kung ano yung gawin sa kanya. So hindi na nga ho talaga nagkamali si Pangulong Duterte doon. Ang nakakaawa ho kasi dito, ang ganda ho nung ginawang tinatawag na history ni Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas at talagang nagustuhan ng mga Pilipino yon, lalong-lalo na yung kontra-droga na talagang naging safe at panatag tayo sa mga daan. Yung mga kriminal ay talagang naglayasan at natakot sa kanya. Ang masakit dito, ganito pa yung naging balik sa kanya, no? Alam niyo yun, sa 6 na taon hanggang sa nagkasakit siya, kung hindi nga marami nga nagsasabi na kung hindi nga si Pangulong Duterte ang presidente noong panahon ng pandemya, ay patay na ho tayo lahat. So malaking pasasalamat po ng mga Pilipino na siya yung naging presidente ng Pilipinas noon, na ngayon sana makakabawi sana tayo ng pagsikap niya at pagmalasakit niya para sa bansang Pilipinas. Kaso ganyan pa yung ginawa sa kanya ng administrasyon. Ng administrasyon na tinulungan niya rin, no, sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte para makabalik sa pagiging pangulo ang kanilang apelido, ang kanilang pamilya. Pero ito yung isinukli. Grabe. Kung ito na yung maituturing mo na sagad sa kademonyuhan, no? Sagad na to, sagad sa kademonyo yung ginawa nilang to. Grabe. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa balitang ito na itong si Pangulong Duterte ay delikado po ang kanyang kalagayan at sobrang payat na nga ho daw, butot balat ang katawan, at alam naman na natin, no, na hindi na ho ito kabataan. May edad na ho si Pangulong Duterte na ibang-iba yung nakasanayan niyang una-una klima doon sa ibang bansa. At hindi rin natin 100% na tayo ay sigurado na yung mga kasama niya doon or yung mga nag-aalaga, nagbibigay ng gamot sa kanya ay talagang may tuturing natin na safety siya or safety yung ginagawa sa kanya, no? So nanggigigil ako. Nanggigigil ako, alam niyo na nararamdaman niyo yung nararamdaman ko. Nanggigigil ako na ang sarap manapak. Nagigigil, partida ha, hindi ko kaano-ano si Pangulong Duterte. What if pa yung pakiramdam ng mga anak niya, nila Congressman Pulong, nila Vice Mayor Baste, ni BP Sara, ni Kitty Duterte.
So nakakagigil lang na ganyan kasi hindi naman si Pangulong Duterte ay dati pinapangarap ko lang huyang makita at makamayan, pero yan po ay nakausap ko ng personal at sobra akong namangha sa taong yan na kahit na siya ay isang presidente, dating presidente na hindi biro ang kanyang pangalan dito sa Pilipinas, napaka humble na tao na ngayon hindi ko akalain na ganyan ang gagawin sa kanya ng administrasyong Marcos. Hihigil ako. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo po dito? At sana samahan nyo rin po kami sa pagdarasal para sa kalusugan ni Pangulong Duterte. At ano pong may kukomento nyo rito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At yun, mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad, saan mang panig ng mundo. At sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa pamilyang Duterte, sa SMNI, kay Pastor Kibuloy at syempre sa Banateros Brothers. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.